Yan, mga idol. Good afternoon. Magandang hapon sa ating lahat. Welcome po muli sa ating channel. Ito po muli ang inyong lingkod, si Boyet. Ay muling bumabati ng isang magandang hapon. Ano mga idol, tulad pa rin naman ng dati, ay muli tayo magkakasama sa maikling sandali nitong ating programa. Pero siyempre mga idol, bago ang lahat, hayaan nyo munang batiin ko kayo ng isang magandang hapon. At nawa mga idol, nasa mabuti tayong kalagayan hanggang sa mga oras na ito. At siyempre naman mga idol, saan man kayong panig ng ating bansa naroon, nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan hanggang sa mga oras na ito. Pero mga idol, ang paksa ng ating tatalakayin ay napapanahon pa rin tungkol dito sa ating idol na si Ginoong Richard Vallejos Palacio, na ang kanyang alias Epifanio Labrador. Alam nyo mga idol, ito pala si Epifanio Labrador, nung siya sa atin at saliksikin ng isa nating kapwa vlogger, ito pala talagang fighting instructor ng Volkidos Fighter. Oo, yun pala ang title ng kanyang Volkidos. At talaga namang pag nakita mo yung kanyang dahil napanood ko yung tungkol doon sa kanyang sistema, magaling talaga. Sayang nga lang at hindi niya ginamit sa tama. Oo, magaling na instructor itong si Ginoong Epifanio Labrador. Kaya lang, ang problema, sayang yung kanyang pagiging instructor sa larangan ng martial art. Dahil kasi, inaluan niya ito ng kalokohan. At ayon pa sa mga pangyayari, yung kanyang mga estudyante yata tinakasan niya, tinakbuhan. Kaya yun ang nag-file ng kaso yata sa kanya, na tinatawag na qualified theft. Ngayon mga idol, ito si Ginoong Labrador patuloy pa rin na nanunuligsa sa Iglesia ni Cristo. At hindi talaga siya tumitigil sa kanyang sistema. Bagamat alam niya na talagang ngayon tinutugis na siya dahil nakalkal na yung una niyang kaso, nadagdagan pa na sa Iglesia ni Cristo, committed na yung kanyang landas. Tama din yung sinabi ng isang vlogger na napanood natin. Gumawa siya ng sarili niyang multo. Ngayon, hinahabol na siya ng multo na ginawa niya. Kaya siya ngayon nababahala at nagtatago. Ayan mga idol, nabanggit ko na rin doon sa mga una kong video na gumawa nga siya ng multo at ngayon nagmimilagro na yung multo na ginawa niya. Siya ngayon ang unang natatakot. Dahil hindi birong milagro
yung ginagawa at ipinapakita nitong kanyang multo. At sa ngayon nga, hindi na siya mapakali. Although sinasabi niyang hindi siya natatakot at wala siyang dapat katakutan, pero deep inside, siguro, pag siya lang mag-isa at nagmumuni-muni, pinag-iisipan din niya yung mga pangyayari. Alam niyo mga idol, wala naman tao na kapag nakagawa ng problema, ay binabaliwala na lang niya. Oo. Sa harap ng camera, kapag siya nagbablog, siyempre, powerful yung kanyang ipapakita. Pero pagkatapos nun, at nananahimik na siya sa isang tabi, pinag-iisipan din niya yung mga binibitawan niyang salita. Kasi hindi naman bobo itong si Ginoong Labrador eh. Hindi ito bobo mga idol, matalino ito. Kaya hindi na nga lang siya makakaiwas doon sa kanyang ginawa. Kumbaga, pinaninindigan na lang niya yung mga pangyayari. At bilib din tayo sa kanya, bagamat ganun ang sistema niya, talagang may likas siyang tapang sa kanyang sarili. Pero nabanggit ko na rin ito sa mga una kong video, hindi pwede yung tapang lang na wala kang kasamang utak. Dapat yan, magkasama yan. Kasi kung puro tapang lang, ibubulit ka na sa hindi maganda. At karamihan ng mga matatapang ay walang malayong nararating. Di ba? Tama. Kaya tayo, bagamat tayo'y bahagi ng Iglesia ni Cristo na isa sa kanyang binibira, idol ako, hindi ako na sa kanya, naawa pa ako. Imbis na magalit ako sa kanya, naawa ako sa kanya kasi siyempre lahat naman tayo ay nagkakamali. Di ba? Dangan nga lang, siya nga, yung pagkakamali niya ay pinaninindigan na niya. Yun lang ang mabigat dito sa ating idol na to, na yung pagkakamali niya ay pinaninindigan niya. Sa halip na bumalikwas siya at pumihit siya, tinutuloy na niya. Yun lang ang hindi natin palo sa kanyang ginagawa. Marami na nag-advise sa kanya, na kapwa natin mga vlogger, na magpakumbaba lang siya, humingi siya ng tawad, at bawiin niya lahat yung sinabi niya, mag-public apology siya. Siyempre, kahit kaninong tao na nagkasala ka, kapag ikaw marunong humingi ng dispensa at marunong ka magpakumbaba, wala naman sigurong tao na bato ang puso para hindi ka patawarin. Dahil ang pagpapatawad nga nagmumula yan sa ating Panginoong Diyos. Oo, ang ating Panginoong Diyos ang nagturo sa atin para tayo magpatawad dahil siya ang nagbigay ng sample paano patawarin ang mga nagkakasala. Ngayon, may mga pagkakataon din na ang Diyos ay hindi nagpapatawad. Kasi sabi nga rin niya sa Biblia, sawa na ako sa inyong paghingi ng tawad. So, ibig sabihin, kung paulit-ulit mong ginagawa, sabi nga sawa na raw siya sa paghingi ng tawad. Oras na nagkasala ka kahit kanino at tumingi ka ng tawad, huwag mo nang uulitin. Oo. Bagkos, ipakita mo, sincere ka sa paghingi mo ng tawad. Hindi yung humingi ka ng tawad, makalipas lang ilang araw, ilang buwan, ayan ka na naman. Di ba? Walang iniwan yan doon sa hinahawakan naming kaso. Sa amicable settle. Pag nagkaroon kami ng amicable settlement doon sa both parties na aming hinahawakan, kapag nangako na yung respondent
at pumirma siya doon sa terms and condition, kailangan, huwag niya lalabagin yun. Oo. Dahil oras na labagin niya yun, mababaliwala yung sinumpaan niya na paghingi ng tawad. Dahil pwedeng i-pursue yung complainant yung kanyang reklamo. At hindi na yan muling dadaan pa sa tinatawag na hearing. Pwede nilang idirekta yan sa mga kinaukulan para ikaw ay maparusahan. Ganon, hindi yung hingi ka ng tawad pagkatapos ibubulihin mo ulit yung complainant. Ganon din naman yung mga pinagkasalaan mo na pinatawad ka na pagkatapos siya naman ang gumawa ng kalokohan para sa'yo, pwede mag-vice versa, baliktad, ikaw naman ang magpapile ng reklamo sa kanya. Pero kaya lang, ang kaibahan lang niyan, ikaw ay nakasalang na ngayon sa katakot-takot na asunto, patawarin ka man nung pinagkasalaan mo, kailangan pa rin harapin mo yung asunto na inilatag sa'yo. Diba? Tama? Oo, pinatawad ka na, okay lang, ayos na. Pero yung nakasampang reklamo, kailangan din harapin mo yun. Na may pananagutan ka na dapat mong harapin. Di ba? Just in case na naharap mo na yun, at ika nga napagdusahan mo na yun, wala na. Quit ka na. Huwag mo na lang uulitin. Di ba? Kaya lang, kapag naisampa na kasi ang reklamo, hindi na pwedeng i-atras yan. Oo. Kailangan lang na harapin mo yan. Although, pinatawad ka nung nagre-reklamo sa'yo. Kasi, meron tayong batas na kahit pinatawad ka na nung nagreklamo sa'yo, at i-atras niya yung reklamo niya laban sa'yo, may papanagutan ka pa rin sa batas na dapat mong harapin. Bakit? Na-involve na ang batas sa ginawa mo eh. Oo. Patawarin ka man nung pinagkasalaan mo, may pananagutan ka pa rin sa batas na dapat mong harapin. Ganyan mga idol. Kaya, ang advice natin kay Ginoong Labrador, sana at kay Mano, nung naramdaman mo na lumilihis ka na at lumalala na ang sitwasyon, dapat medyo bumalikwas ka na sana. Hindi mo na tinuloy yung mga sistema para hindi na lumala. Di ba, marami nag-advise sa'yo ng ganon. Hindi lang ako. Maging sa una kong video, sinabi ko sa'yo yan. Kaya lang, kumbaga, wala nang magagawa, nakasalang ka na dyan, ikaw na rin mismo, nagpakitid ng landas mo. At yung multo na ginawa mo, sabi nga ng isang vlogger, hinahabol ka na. Nung ginawa mong multo. Ngayon, ang mabigat dyan, yung mga nasa likod mo, kasama na yon na matatakot sa ginawa mong multo. Di ba? Dahil oras na matimbog ka at masakote ka, alam nila na baka ikanta mo sila. Di ba? Alam naman ng lahat na hindi mo magagawa yung ganyang bagay kung walang nasa likod mo. Ngayon, ang problema nga, hindi natin alam kung totoo yung mga nakaraan mong video na lasing na lasing ka, umiiyak ka pa, na sa pakiramdam mo wala ka ng kasama, iniwan ka sa ere, kung totoo yun, dapat antimano, bumalikwas ka na. Kaso pagkalipas ng mga pangyayari, kung lasing ka man nun, pagkalipas ng pagkalasing mo, naka-recover ka na ulit, ayan ka na naman.
O, di ba? Tapos sabi mo, maraming sumusuporta sa'yo. Kesyo tinawagan ka na ng mga PNP, na kaibigan mo, supporter mo, mga military, at kung sino pa nung nasa batas. Alam niyo ba mga idol, maraming mga nagsasabi na hindi totoo yung sinasabi mo na tinawagan ka na ng mga kaibigan mong PNP, military, etc. na para ipagtanggol ka o suportahan ka. Dahil yung mga yan, mga idol, sabi nga, no one above the law. O, diba? Kahit kaibigan ka yan, sa batas, walang kaibigan, walang magulang, wala lahat na dapat kong panagutan. Kaya kung mga kaibigan mo man yan, tinatawagan ka, malay mo, sinasaywar ka lang. O, diba? Para sumama ka at kung ano nang maayos. Dahil bilang kaibigan kanila, supporter kanila, maaaring hindi nila magagawang pwersahin ka. Kahit sila ang naatasan, tumugis sa'yo. Kaya gagawin nila, kukomprahin ka. O hihimukin ka sa maayos at mapayapang paraan. Kaya ka siguro, tinatawagan. Yan na mga idol. Kasi yung mga alagad ng batas, may mga sinumpaan tungkulin yan eh. At hindi yan papanig sa mali. Anong silbi at nandyan sila ang tagapagtanggol ng mga naaapi, pagkatapos sila pa ang magkukonsinti doon sa nang-aapi. O, di ba? Hindi pwedeng mangyari yun. O, vice versa natin. Ikaw sinasabi mo, tagapagtanggol ka ng mga naaapi. O, di ba? Tagapagtanggol ka ng mga naaapi. Papanig ka ba doon sa mga nang-aapi? Later on, sa bandang huli, papanig ka ron sa mga nang-aapi? Ganon din yung mga alagad ng batas. Kahit kaibigan ka, kamag-anak ka, o sino ka pa man, kapag may mali kang nagawa at dapat mong panagutan sa batas, hindi mo yan sila mapapahinuhod sa harapan mo. O, gagamitan ka ng tinatawag na saywar. Isa-saywar ka niyan. Ganyan mga idol. Kaya, kung totoo, yung sinasabi mong maraming tumatawag sa'yo ng mga PNP, mga military, mga NBI, etc. Maaaring totoo yun. Pero ang tanong, kakampi mo kaya yun? O, di ba? At yung mga nasa likod mo, nabanggit na nga yan natin. At ng mga iba pang mga vlogger. Baka yan pa ang unang magpatumba sa'yo. O, di ba? Totoo yung sinasabi mo, hindi ka natatakot sa Iglesia ni Cristo. Dahil alam mo, hindi ka itutumba ng mga Iglesia ni Cristo. Dahil unang-una, ipinaubaya ka na nga sa ating batas. O ngayon, ang tanong, sino magtutumba sa'yo? Tama lang yun, na hindi ka matakot sa Iglesia ni Cristo dahil wala ka naman dapat katakutan sa kanila. Ang katakutan mo ngayon, itong multo na nagmimilagro. Yung ginawa mong multo na sa ngayon ay nagmimilagro na, sabi nga ng isang vlogger na napanood natin, hinahabol ka na. Nung multo na ginawa mo. Pati yung mga nasa likod mo. Magmimilagrohan na rin yun. At sa ngayon, kasama mo na rin, natatakot yun doon sa ginawa mong multo. O, di ba? Tama? Eh, meron pa nga ako napanood dyan, kapwa natin vlogger eh. Ang sabi niya eh, napakasarap daw mamuhay nang wala kang pinangangambahan sa gilid mo, sa likod mo. Ibig sabihin, example pa nga siya, mapayapa, nakakagala, nakakabili ng kung ano-ano, nakakakain ng maayos. Di ba? Sa totoo lang mga idol, kahit hindi kay Ginoong Epifanio Labrador, napakasarap ng wala kang kaatrasong tao.
at wala kang pinangingilagan. Yung tunay na wala kang pinangingilagan ha, dahil wala ka namang inergabyado. Oh. So yun. Pero kapag meron kang inergabyadong tao at meron kang tinapakan, may peligro. Hindi magiging payapa ang buhay mo. Hindi man gumanti sa iyo yung tao na nilait mo, niyurakan mo, baka yung mga kaalyado mo mismo, yun. Sabi nga, may kasabihan your best friend is your best enemy. Kaya, kung sino man yung mga malapit sa'yo at mga ano mo, diyan ka hindi nakakasiguro. Tayo naman nagkukwentuhan lang sa mga pangyayari dahil kasi nga napapanahon dito. Oo. At hindi lang naman ako ang nagkukwento ng ganito. Mas marami pa nga mga kapwa natin vlogger, mas brutal pa ang mga ginagawa nilang panlalait sa'yo. Oo. Pero tayo, ako, sinasabi ko lang yung totoo. At nasa tama lang. Kasi meron tayong mga napapanood na vlogger dyan, grabe kung anuhin ka. Grabe kung tirahin ka. Ako rin, hindi naman din ako palo na sa ganun. Oo. Alam nyo na nga nagkamali na nga yung tao, tapos susuklian nyo pa rin ng kapwa pagkakamali. Hindi ko naman inaano yung mga kapwa natin vlogger na bumibira kay Ginoong Epifanio Labrador. Kasi sila yun eh. Prinsipyo nila yun. Hindi ko naman pwedeng atlangan yun, panghawakan. May mga, siguro naman, Idol Labrador, napapanood mo rin yung mga ibang vlogger na kung paano ka birahin. O, di ba? Paano ka tirahin. O, hindi man Iglesia na Cristo, yung vlogger na yun, binibira ka. Pero itong inyong lingkod, mga idol, kailanman, hindi kita binibira. Bagkos, yung akin, nasabi lang natin yung totoo na mga nangyayari. At nagbibigay lang tayo ng advice. Kasi unang-una, nasa batas din tayo eh. Nasa batas din itong inyong lingkod eh. Kaya lalagay tayo doon sa tama. O, di ba? Yun, yung mga iba dyan, natin mga kapwa-vlogger na tumitira, wala tayong problema ron, wala tayong magagawa doon. Sila yun eh. Kanila yun eh. Pero ako man mismo, hindi ako palo sa ganung mga sistema. Diba? Pero yung kaso mo na Epifanio Labrador, na may pangalan kang Richard Vallejos. Vallejos yun, Vallejos Palacio. Kasi kung itatanggi mo yun, yun ang nakalagay doon sa warrant eh. Oo, yun ang nakalagay. At Nobel pa nga, Nobel. Qualified theft. Yung nakalagay doon sa... Pinakikita naman ng mga ibang vlogger eh. At doon ko rin nakuha yung sistema na yon. Hindi ko lang ugali magpakita ng mga format dyan, video dyan, o ano dyan. Basta ako, kinukwento ko lang din yung base sa mga nasasaksihan ko rin sa kapwa natin, mga taga-social media. At ibinabase ko rin doon yung aking mga sinasabi. Oo. Ganon mga idol. Kaya, ang advice lang natin sa ating idol niyan, kasi alam niyo sa totoo lang, si Idol Labrador, nakakaawa. Oo. Kasi, tao rin yan eh. Ang tao nagkakasala. Sabi nga sa Biblia, sabi ng ating Panginoon Kristo, hindi kayo makaiiwas na makagawa ng kasalanan. Kanino sinabi yon? Sa mga tao. Dahil alam niya, tao siya, tao rin tayo eh. Pero sa lahat ng tao, siya lang ang hindi nagkasala, pero ipinapatay siya. Pinapako sa krus.
ng mga taong tampalasan. Kaya sabi nga niya, hindi kayo makaiiwas na makagawa ng kasalanan dahil kayo'y nasa sanlibutan pa. Oh. Applicable pati yun sa kanyang mga hinirang. Yung mga hinirang na nga hindi makakaiwas na gumawa ng kasalanan. Ikaw pa kaya na tao ng sanlibutan? O, di ba? Ganun. Kaya, itong inyong lingkod, mga idol, bagamat nagkasala sa amin, sa iglesia, ito si Ginoong Epifanio Labrador. Ako naawa sa kanya. Hindi ako kagaya ng mga ibang kapatid na may tanim na galit. Sabagay, ang mga iglesia hindi nagtatanim ng galit yan kasi nakalagay na naman sa Biblia yan. Sabi nga ng isang vlogger na kapatid sa iglesia, tanggap na namin ang lahat ng uri ng pag-uusig kanino mang tao manggaling. Dahil nga nakalagay din yan sa Biblia. Oo. Kaya walang iglesia ni Cristo na magtatanim ng galit sa'yo. Oo, normal yung nagagalit. Sabi nga ni Cristo magalit kayo, dapat huwag kayong mapupuot. Normal sa tao yung sa biglang pangyayari, magagalit. Magaya nung una mong ginawa, siyempre, maraming nagalit na mga iglesia ni Cristo dahil kasi nilahat mo Bukod sa tagapamahalang pangkalahatan, nilahat mo pa. Normal lang na may magagalit, pero ano sabi ng ating Panginoon, na yan ang aming sinusunod, magalit kayo, dapat huwag kayong mapupuot. Iba yung galit doon sa puot. Kasi pag napuot ka na, nandito, may tanim yun. At yun ang hindi dapat mangyari. Na magtatanim ka ng galit sa iyong kapwa. At ang sabi pa nga huwag lubugan ng araw ang galit ng bawat isa sa inyo. Di ba tama mga kapatid? Kaya sa amin sa iglesia, na magkakapatid, normal yung nagkakaroon ng konting alitan. Pero ang sabi nga, huwag lubugan ng araw. Applicable pati yan sa kanino mang tao. Hindi lang sa iglesia. Kasi nga, pag ikaw may puot na, ano na nasa likod mo? Diablo na. Kasi ang diablo, tinatanim sa tao niyang puot. Pero ang Diyos, pag-ibig, di ba? Ang Diyos, pag-ibig. Kaya nga sabi nga niya, huwag lubugan ng araw. Bakit? Alam ng Diyos na pag nilubugan ng araw yung galit mo, mananatili yun, magtatanim ka na ng galit sa iyong kapwa at yun ang hindi dapat mangyari na magtatanim ka ng galit. Kaya yung tagapamahala namin sa iglesia, si kapatid na Eduardo B. Banalo, wala yung galit sa iyo, idol. Itipan nyo. Walang galit sa iyo yan. Hindi yan magtatanim ng galit sa iyo. Baka hindi mo nga alam, pinatawad ka na yan Kasi nga sabi sa Biblia, yung ating Panginoon si Cristo, sabi nga niya, Ama ko, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ayun, idol, hindi ka man humingi ng personal na tawad sa aming kapatid na tagapamahalang pangkalahatan, pinatawad ka na niya. Yan ang hindi mo alam. Pero, kahit pinatawad ka na niya, nabanggit ko na rin, harapin mo yung kasong isinampa sa'yo ng mga kapatid sa iglesia o kung sino pa man. Diba? Iba yung pagpapatawad kaysa doon sa pagtanggap mo nung parusa sa reklamong isinampa sa'yo. Kaya mga ito, sa totoo lang, oo, nung primerong bugso, talagang maraming kapatid na nagalit sa'yo. Pero yun, unti-unting humuhupa yun. Kaya lang, kung patuloy ka sa kagaganyan, sa totoo lang, tatawanan ka na lang ng mga ibang kapatid. Kahit naitin mo, tirahin ng iglesia. Kasi nga, ang kapatid na Eduardo B. Manalo, matagal ka nang pinatawad. Hindi nga nilubugan ng araw yung galit niya sa iyo. Kasi yun ang nakalagay sa Biblia. Huwag lubugan ng araw ang galit ng bawat isa. Kaya, idol, dapat ikaw huwag rin lulubugan ng araw yung galit mo. Kung kanino mang relihiyong ka o kung kanino tao ka may galit. Kung kanino ka galit, huwag lulubugan ng araw.
Kasi mamamayani sa'yo, Diablo, hindi na yung pag-ibig ng itaas. Dahil ang Diyos, pag-ibig eh. Kaya kung nanatili yung puot sa dibdib mo, wala na yung pag-ibig. Masabihin na natin, winalangya ka ng kung sino pa man. May kagantihan dyan eh. Sabi nga sa Biblia rin eh, laitin ka, apihin ka, wag mong patulan. Ako ang bahala sa kanila. O, di ba? Ganun, idol. Bagay, hindi ko masisisi yung sistema ng prinsipyo mo dahil kasi nga, hindi ka naman hubog sa aral. Ay kami mga idol, ipapaunawa ko sa iyo, idol Epifanio, kaming mga Iglesia ni Cristo, hubog sa aral. Oo, hubog sa aral ng ating Panginoong Diyos. Kaya tama yung sinasabi mo, hindi ka galit sa Iglesia ni Cristo. Yung tunay na Iglesia ni Cristo, dahil nga, matitino ang Iglesia ni Cristo. Kaya lang, nagtataka nga kami, bakit hinaluan mo ng Iglesia ni Manalo? Eh wala ka namang makikita kahit sa Bible na Iglesia ni Manalo. At walang tinatag si Manalo na Iglesia. O, di ba? Ayun, kasi idol, huwag kang magagalit, ano? Nanatili na sa dibdib mo yung puot. Ngayon ang dapat hindi mangyari. Sabi nga, magalit ka. Tama yun. Datapot huwag kang mapupuot. Kaya di ba na yung puot? O, di ba? Tama? Ayan, tayo lang naman nagkukwentuhan sa mga nangyayari. Sayang yung pagiging instructor mo, idol. Napanood ko yung, magaling kang instructor. Kahit na kinalaban mo yung iglesia, hanga pa rin ako sa'yo. Kaya lang, sinayang mo lang. Oo. Pati yung mga una mong pagbablog tungkol sa sinasabi mong tagapagtanggol ka ng mga naaapi. Ha? Napapanood ko yun. Bilib ako sa mga tirada mo roon. Kaya lang, nagkamali ka nga lang, umover ka eh. Oo. Umover. Nasobrahan. At nahaluan ng ibang sistema. Ang ganda na sana eh. Kaya lang, ayaw ko kung bakit, anong pumasok sa isip mo at binangga mo ang iglesia ni Cristo na wala namang ginagawang masama sa'yo. O diba? Hindi ka naman inaano. Tuloy, iniisip ng iba, pera-pera ang labanan. O diba? Iniisip tuloy ng iba, baka ikaw ang nabayaran, kaya mo, binira ang iglesia ni Cristo. At kung totoo, yung hinala ng iba na nabayaran ka, yung mga nagbayad ngayon sa'yo, kung totoo yun ha, yun na ngayon ang ingatan mo. Kasi oras na natimbog ka at ikinanta mo ang mga yan, may peligro ka dyan. Pero siguro naman, ano man mangyari, ikaw naman mismo may sabi, kahit pitpitin ang bayad mo, hindi ka kakanta o hindi ka magdadamay ng kung sino. Di ba? Pero siyempre, yung isipan ng tao, hindi mo rin masasabi. Oo. Totoong may mga taong may prinsipyo na kahit anong mangyari, mananatili sa kanyang sarili yung paninindigan. At hindi siya kakanta, wala siyang ibubulgar, wala siyang ibubunyag. May mga taong ganon, matibay ang prinsipyo. At sa palagay ko, isa ka na nga doon, na kahit anong mangyari, wala kang ikakanta. Pero importante lang, panagutan mo yung nagawa mo. Kumanta ka matindi, hindi ka naman pwede pigayin kung ayaw mong kumanta eh. O, di ba? Hindi naman pwede pilitin eh. Kasi sabi nga, pag nag-deny ang tao, hindi ka pwede pilitin. Pakantahin ka man ng pakantahin eh. Dahil kumbaga sa biro ang usapan eh. Pakantahin ka man ng pakantahin kung hindi ka naman marunong kumanta. Magbigat nga niya, baka pagpinilit yung kumanta eh. Sintonado eh. O, di ba? Yun ang nakakatakot doon, pag kumanta ka ng sintonado.
Yan, mga idol, nagkukwentuhan lang naman tayo dahil nga, sikat na itong idol natin, no? Si Epifanio Labrador, si Richard Vallejos Palacio. Alam mo, idol, tanggi mo na itanggi yung pangalan na yun kasi yun ang lumilitaw nung siya sa atin at kalkalin yung ano mo, yung record mo. Yun ang lumilitaw. Kasi nga, tayo ngayon computerized na, high-tech. Kapag nakuha ang pangalan mo at dinaan sa computer yan, kinalkal yan, malalaman kung sino ka eh. Lalo't may picture ka. Oo. Kapag may retrato ka, idol, kahit hindi mo tunay na pangalan, matitrace yan kung sino ka talaga. Oo, matitrace. Sa Google. Kasi nga, high-tech na tayo ngayon eh. Meron nga sa ibang bansa eh. Kahit wala kang retrato, wala kang ano, yung dugo mo lang, pag ipinatak sa isang ano, nakunan ka ng dugo, diba, nasugatan ka, nakuha yung patak ng dugo mo. Natitrace kung sino ka. Oh. Wala kang pangalan na wala lahat ng retrato, yung dugo lang, yung patak ng dugo mo na nakuha. Natitrace kung sino ka. Kung anong pangalan mo, kung taga saan ka, kung anong pagkatao mo. Oh. Ayun pa kaya na meron ka mismong retrato, tapos meron kang dating account. O, di ba? Ano mga idol? Kaya sa panahon natin ngayon, walang sino mang makapagtatago sa batas. Dahil nga, computerized na tayo ngayon eh, high-tech na eh. Hindi kagaya nung dati, noong mga unang panahon nga, nagkasala ka sa Pasay, tumakbo ka lang ng Makati, hindi ka na pwedeng hulihin. Oh. Magpatalon-talon ka ng lugar, hindi ka na pwedeng tugisin. Alam niyo ba yung dating Pangulong Marcos, yung matandang Marcos, na tatay nito ng ating Pangulo? Ginawa niyang integrated ang pulis. Para nagkasala ka sa isang lugar, tumakbo ka man sa ganung lugar, pwede kang tugisin doon. By yung tinatawag na coordination. Makikipag-coordinate doon. Kasi integrated na yung pulis na hahanting sa'yo, kung taga Makati man yan, integrated yan eh. Kahit saang syudad o saang ano, pwede kang tugisin yan eh. Ngayon nga, nung nawala si Marcos, mas lalong pinaganda, inamyendahan, ginawang PNP, Philippine National Police. O, saan ka mang bansa, saan ka mang panig ng ating bansa pumaroon, tutugisin ka. Hanggat may PNP, di ba? Yung nga lang ginawa ng ating Pangulong Marcos, integrated eh. Luzon, Visayas, Mindanao. Kaya nga, kinumbine na noon yung PC at saka yung INP, di ba? Noong panahon ng Marcelo. Yung PC, yung Philippine Military, yung Philippine Constabulary, yun yung PC. Kung natatandaan nyo, mga idol, Philippine Constabulary. Pinagsama niya yung Philippine Constabulary at saka yung INP, yung Integrated National Police. Kasi yung Philippine Constabulary, pangkabuo ang Pilipinas na yun eh. Yung police, dati, parte-parte. Kung Police Makati ka lang. Police Pasay ka lang. At ang may hawak sa'yo, mga mayor. Dati nga, nung araw eh, kahit hindi ka nakapag-aral eh. Pag sinabi ng mayor, magpulis ka, bigyan ng uniform ito, tatawagin yung hepe ng pulis. So, yung pulis to, pulis na. Di ba? Hindi ka gaya ngayon. Ngayon, kung hindi ka graduate ng high school, hindi ka makakapag-apply ng pulis. Training. Karamihan nga ng pulis ngayon, kinukuha, college background. Mga may pinag-aralan talaga. Kasi nga, national na eh. Noong panahon ng matandang Marcos, ginawa niyang integrated. Lumawak ang saklaw ng kapulisan kasama ang Philippine Constabulary. Ngayon, nung nawala si Marcos, mas pinaganda. Inamyendahan, di ba? Ginawang Philippine National Police. At yun naman talaga ang angkop na pangalan ng mga pulis. Kaya kahit saan ka ngayon magtago, kasala ka sa Makati, nagkasala ka sa ganun,
Kahit saan ka tumalon. Parang kagaya ng NBI, National Investigation, Bureau of Investigation, di ba? Ganon. Kaya itong idol natin na si Ginoong Richard Itipanyo Labrador, Palacio, wala na talaga siya pwedeng pagtaguan kasi sa integrated nga lang nung panahon ng mga pulis, hindi ka na makakapagtago. Lalo pa ngayon, PNP na. Mas pinaganda at pinatibay. Pangalan talaga ng ating bansa, Philippine National Police. Yung nga, yung Constabulary, PC, Philippine Constabulary. Buong Pilipinas, saklaw niya. Kinonvert, pinagsama yung pulis at saka yan, yung panahon ng matandang Marcos. Kaya PCINP nakalagay sa mga sasakyan ng mga ano. Kaya nga, ito, napagkukwentuhan lang naman natin. Dahil tayo naman, kagaya ko, nasalarangan din ako ng serbisyo publiko. Tungkulin din ako sa ating pamahalaan. Yan, pagkukwentuhan lang naman natin. Inilalagay natin sa tama lang yung ating mga pinag-uusapan. At napapanahon kasi. Diba? Tayo naman, nag-a-advise lang naman doon sa mga pangyayari. At wala tayong pinapanigan. Nilalagay lang natin sa tama yung ating pinag-uusapan. Hindi tayo kagaya ng ibang vlogger dyan, bumibira, tumitira. Ako, hindi rin ako sangayon sa ganun. Pero kanila yun eh. Wala tayong magagawa. Diba? Basta tayo, nasa tama lang. At wala tayong tinatapakan tao. Yung nga, sayang nga ito si Ginoong Itipanyo Labrador eh. Sinira niya mismo, siya na rin ang sumira ng kanyang pagkatao. Sabi nga ng ibang vlogger, ikaw na sumira sa sarili mo eh. Hindi naman iglesia sumira sa'yo. O kung sino pa man eh. Ikaw, nag-overlap ka eh. Nag-overlap na yung ginagawa mo. Yung freedom of expression, sumobra eh, umover. Lumagpas ka rin sa hangganan. Ayun, mga idol. Okay no ha, salamat ng marami at sa maikling kwentuhan natin ito, sinamahan nyo ako. At muli ako nagpapasalamat sa ating mga viewers, lalo yung mga bago natin viewer dyan. Tsaka yung mga bago natin subscriber. Salamat na marami sa inyo at kasi hindi ko man mabanggit sa isang inyong mga pangalan, binabati ko kayo ng isang magandang hapon. Saan man kayong bansa naroon, at saan man paanig kayo ng ating bansa naroon, sana ay nasa mabuti tayong kalagayan hanggang sa mga oras na ito. Shout out sa inyong lahat mga idol ha. Lalahatin ko na. Hindi ko man mabanggit ang inyong mga pangalan. Binabati ko kayo ng isang magandang hapon. At tulad pa rin ng dati, kung meron kayong mga comment, ilagay nyo lang dyan sa comment section. At kung may mga katanungan kayo, ilagay nyo lang din dyan. At salamat nga ro sa mga iba nagko-comment sa atin. Kahit binabas tayo, mga idol, kahit binabas nyo ako, okay lang. Hindi ako nagagalit sa inyo. Normal sa isang nagbablog na may magbabas. Di ba? Tama. Ano lang yun eh. Sabi nga, hindi maganda ang palabas pag walang kontrabida. Nandun ang buhay ng pelikula eh, sa kontrabida eh. Hindi naman pwede puro na lang bida. Di ba? Dapat may kontrabida rin para maging balanse. Hindi kasi magiging balanse pag puro na lang paayon. Halimbawa, puro lang paayon. Walang sumasalungat, hindi magiging balanse. Diba? Kailangan medyo may sumasalungat din para maging balanse siya. Okay no ha, mga idol. Salamat na marami sa inyo. At sinamahan nyo ako sa maikli nating kwentuhan. Ito pong muli ang inyong lingkod, si Boyet ng Vlogs TV ay pansamantalang nagpapaalam. Hanggang sa muli, paalam!